Konting tiis na lang. Ang bulong ay kasing lamig ng hangin na nanggagaling sa aircon. Napahinto si Diwa sa kanyang paglalakad sa madilim na pasilyo. Ang hawak na basahan ay tila nanigas sa kanyang kamay. Malapit nang mapasa atin ang lahat. Nagmumula ang boses sa nakaawang na pinto ng library. Boses ng isang babae. Pamilyar, malambing, pero ngayon ay may kakaibang talim. Kasabay ng pagsara ng pinto ang pagkabog ng dibdib ni Diwa. Ito ang una niyang gabi sa Villa Esmeralda. Ang lugar na inakala niyang langit. Ang katuparan ng kanyang mga pangarap para sa pamilya sa probinsya. Pero sa isang iglap, ang paraiso ay tila naging isang malawak na kulungan at hindi niya alam kung sino ang dapat katakutan. Kaninang umaga lang, nanginginig pa ang kanyang mga tuhod habang nakatayo sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon. Bawat bakal nito ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at yaman na hindi niya kailanman masusulyapan sa buong buhay niya. Ikaw si Diwa? Tanong ng isang matandang babae. Si Manang Elsa, ang head housekeeper. Ang mukha nito ay kasing tigas ng mga patakaran sa loob ng bahay. Opo, sagot niya, halos pabulong. Sumunod ka sa akin. Dito, bawat galaw mo ay binabantayan. Bawal ang tsismis, bawal ang tamad, at higit sa lahat, bawal pakialaman ang buhay ng mga amo. Tumangulang si Diwa, lunok ng lunok habang pinagmamasdan ng sahig na marmol na mas makintab pa sa kanyang kinabukasan. Ang mga pader ay napapalamutian ng mga painting na mukhang mas mahal pa sa kanilang bahay at lupa sa baryo. Dinala siya ni Manang Elsa sa isang maliit na kwarto sa may likuran ng mansyon. Ito ang magiging mundo niya. Maliit, pero sapat na. Para sa pamilya niya, para sa pag-aaral ng mga kapatid niya, titiisin niya ang lahat. Ang unang pinakilala sa kanya ay ang dahilan kung bakit siya naroroon. Diwa, ito si Sinag, sabi ng isang malambing na boses. Napalingon si Diwa at nakita ang isang babaeng napakaganda. Siya si Ma'am Amaris, ang pangalawang asawa ng amo nilang si Sir Kael. Ang kanyang mga ngiti ay kasing perpekto ng kanyang suot na puting bestida. Sa tabi niya ay isang maliit na batang lalaki, marahil mga 5 taong gulang. Maputla ang balat nito at may malalaking mga mata na tila may bakas ng permanenteng lungkot. Siya ang magiging bago mong alaga, sabi ni Amaris, habang marahang itinutulak palapit sa kanya ang bata. Maging mabait ka sa kanya, okay? Yumuko si Diwa. Opo, ma'am. Tumingin sa kanya si Sinag. Hindi ito nagsalita. Sa halip, dahan-dahan nitong iniabot ang maliit na kamay. Nag-aalangan man, tinanggap iyon ni Diwa. Naramdaman niya ang init ng palad ng bata sa gitna ng malamig na mansyon, isang munting koneksyon. Ngumiti si Diwa, isang totoong naong ngiti sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa lugar na yon. Magiging magkaibigan tayo, Sinag, sabi niya sa bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Diwa na siguro magiging maayos din ang lahat. Pero ang pakiramdam na yon ay hindi nagtagal. Dumating ang oras ng hapunan. Ang dining table ay mahaba at gawa sa pinakintab na kahoy. Nasa magkabilang dulo sina Sir Kael at Ma'am Amaris. Si Sinag ay nasa gitna. Si Diwa naman ay nakatayo sa gilid, naghihintay ng anumang iuutos. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tanging ang tunog lang ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Si Sir Kael ay isang anino sa sarili niyang pamamahay. Gwapo ito, pero ang mga mata ay walang buhay, tila laging nakatingin sa isang lugar na malayo. Hindi ito kumakain, tinutusok-tusok lang ng tinidor ang pagkain sa plato. Si Ma'am Amaris naman ang pilit na pumuputol sa katahimikan. How was your day, mahal? Tanong niya kay Kael. Ang boses ay puno ng paglalambing. Isang tango lang ang isinagot ni Sir Kael. Bumaling si Amaris kay Sinag. Baby boy, finish your food, okay?
Para you'll grow big and strong, tumango lang din ang bata. Pinagmasdan ni Diwa ang eksena. Isang perpektong pamilya sa labas, pero ramdam niya ang lamig sa pagitan nilang lahat. May kulang, may mali. Habang nagliligpit siya ng plato ni Sinag, nagtama ang tingin nila ni Sir Kael. 1 segundo lang yon, pero sapat na para makaramdam si Diwa ng matinding kaba. Ang mga mata nito ay parang yelo, matalim at mapanuri. Agad siyang nag-iwas ng tingin at nagpatuloy sa kanyang gawain. Pagkatapos ng hapunan, habang tinutulungan niya si Sinag na maghanda para matulog, may isang eksenang hindi maalis sa isip ni Diwa. Nakatayo si Amaris sa may pintuan ng kusina. Nakangiti habang kinakausap si Kael. Ngunit nang lumingon si Kael pabalik sa kanyang library, nakita ni Diwa kung paano, sa isang iglap, nawala ang naumang ngiti sa mukha ni Amaris. Ang tingin na ipinukol nito sa likod ng kanyang asawa ay blangko at walang anumang emosyon, malamig, parang salamin. At ngayon, habang nakatayo sa madilim na pasilyo, naririnig ang mga salitang binitiwan nito sa telepono. Nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat sa isip ni Diwa. Ang perpektong ngiti, ang malamig na mga mata, ang bulong sa dilim. Malapit nang mapasa atin ang lahat. Dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa kanyang maliit na kwarto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang inakala niyang langit ay isa palang hawla na gawa sa ginto. At sa loob ng hawlang ito, may isang munting anghel na kailangan niyang protektahan mula sa isang demonyong nag-aanyong perpektong ina. Kinabukasan, sinubukan ni Diwa na kumbinsihin ang sarili na baka guni-guni lang niya ang lahat. Baka mali lang ang pagkakarinig niya. Isa lang siyang baguhan, pagod sa biyahe, at naninibago sa paligid. Pero hindi niya kayang lokohin ang sarili. Naging doble ang kanyang pag-iingat. Bawat galaw ni Amaris, bawat salita, bawat tingin ay tinitimbang niya. Nasa hardin sila. Si Sinag ay naglalaro ng kanyang mga laruang kotse sa damuhan, habang si Amaris ay nagbabasa ng libro sa ilalim ng isang malaking payong. Si Diwa ay nakatayo sa di kalayuan, nagkukunwaring nag-aayos ng mga paso. Diwa, pakidala mo rito ang gatas ni Sinag. Utos ni Amaris, hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasa. Opo, ma'am. Pagbalik ni Diwa na may dalang baso ng gatas, naabutan niyang natumba si Sinag at natapon ang kaunting gatas sa kanyang shorts. Oops, sabi ng bata, nakatingin sa kanyang basang damit. Sa isang iglap, nakita ni Diwa ang pagbabago sa mukha ni Amaris. Nawala ang pagkakalma nito. Ang mga kilay ay nagsalubong at ang bibig ay napakagat. Sinag! Ano ba yan? Ang dumi mo na! Ang boses nito ay may biglaang talim. Nagulat si Sinag at napayuko. Tila naiiyak. Ngunit kasing bilis ng kidlat, nagbago muli ang anyo ni Amaris nang mapansin niyang nakatingin si Diwa. Isang matamis ng ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. It's okay, baby boy. Aksidente lang, sabi niya sa malambing na boses habang kinukuha ang panyo para punasan ng bata. Diwa, ikuha mo na lang siya ng bagong baso ng gatas. Tumalikod si Diwa, pero ang imahe ng galit sa mukha ni Amaris dahil lang sa natapong gatas ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi iyon normal, hindi iyon reaksyon ng isang nag-aalalang ina. Nang gabi ring iyon, hindi mapatulog si Sinag. Tila binabangungot ito. Umiiyak at tinatawag ang kanyang mami. Pumasok si Diwa sa kwarto ng bata. Shh, andito lang ako. Bulong niya habang marahang hinahaplos ang likod nito. Kinantahan niya ito ng isang lumang oyayi na itinuro ng kanyang lola. Dahan-dahan, kumalma ang bata at muling nakatulog. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Diwa. Pag-angat ng tingin ni Diwa, nakita niya si Sir Kael na nakatayo sa pintuan, tahimik na nanonood. Sa liwanag na nagmumula sa pasilyo, nakita ni Diwa ang ibang anyo sa mukha ng kanyang amo. Nawala ang lamig. Sa isang saglit, ang nakita niya ay isang lalaking puno ng lungkot,
at pangungulila. Tila may naalala ito sa eksenang nakikita. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong nagbago. Bumalik ang pagiging seryoso at distansya sa mukha nito. Siguraduhin mong komportable siya, sabi nito sa formal na tono. Bumalik ka na sa trabaho mo pagkatapos. At tumalikod na ito at umalis. Napabuntong hininga na lang si Diwa. Paano niya sasabihin sa isang taong tulad ni Sir Kyle ang kanyang mga hinala kung kahit isang normal na pakikipag-usap ay hindi nila magawa? Kinabukasan, habang naglilinis si Diwa ng master's bedroom, pumasok si Amaris. Diwa, sabi nito, nakangiti. Magaling ka sa trabaho mo at mukhang mahal ka kaagad ni Sinag. Salamat po, ma'am. Mabait po kasi si Sir Sinag, sagot ni Diwa habang patuloy sa pagpupunas ng salamin. Oo, mabait siya, sabi ni Amaris habang inaayos ang mga bote ng pabango sa kanyang vanity table. Pero kailangan mong tandaan, Diwa, kahit gaano ka pa niya kagusto, isa ka lang katulong dito. Napatigil si Diwa. Alagaan mo siya, pakainin, paliguan. Yan ang trabaho mo, pero hanggang dyan lang. Huwag mong masyadong ilagay sa puso mo ang lahat. Baka isang araw, malimutan mo kung saan ka lulugar. Ang mga salita ay malambing, pero ang kahulugan ay isang malinaw na babala. Isang sampal na hindi gumamit ng kamay. Naiintindihan ko po, ma'am, sabi ni Diwa, kahit na ang totoo ay kumukulo ang dugo niya. Sa pagpapatuloy niya sa paglilinis, napaadpad siya sa walk-in closet ni Amaris. Habang inaayos ang mga kahon ng alahas, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga seda, may isang maliit na kahon na hindi gaanong nakasara. Dahil sa kuryosidad, sinilip niya ito. Sa loob, sa gitna ng mga mamahaling hikaw at kwintas, may isang maliit na bote na babasagin. Kasing laki lang ng kanyang hinlalaki, wala itong anumang marka o pangalan. Ang laman nito ay isang likidong malinaw, parang tubig. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang kinilabutan. Isang malakas na kutob ang nagsasabi sa kanya na ang bote na yon ay may kinalaman sa lahat ng kanyang mga hinala. Mabilis niyang isinara ang kahon at bumalik sa trabaho, pero ang imahe ng bote ay nakatatak na sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi mapakali si Diwa. Kailangan niyang malaman ang totoo. Naghintay siya hanggang sa manahimik ang buong bahay. Dahan-dahan, lumabas siya ng kanyang kwarto at naglakad patungo sa kusina. Nagbabaka sakaling may makita siya. Napatago siya sa likod ng isang haligi nang marinig niya ang mga yabag ni Amaris. Nakita niya itong pumasok sa kusina. Binuksan nito ang ref at kinuha ang bote ng gatas na inihanda para kay Sinag sa susunod na umaga. At doon, sa malamlam na ilaw mula sa ref, nasaksihan ni Diwa ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Inilabas ni Amaris mula sa bulsa ng kanyang robe ang maliit na boteng nakita ni Diwa sa kahon ng alahas. Maingat nitong binuksan yon at sa harap mismo ng kanyang mga mata, pumatak ito ng ilang beses sa bote ng gatas ni Sinag bago ito isara at iling-ilingin na parang walang nangyari. Nakatago sa dilim, naging yelo si Diwa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Pinanood niya si Amaris na ibalik ang bote ng gatas sa ref na para bang isa lang itong ordinaryong gawain bago ito mahinahong umalis sa kusina. Nang sigurado nang wala na ito, dahan-dahan siyang lumabas mula sa pinagtataguan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang buong katawan niya. Lason. Nilalason ni Ma'am Amaris ang sarili niyang anak-anakan. Hindi na ito hinala. Hindi ito guni-guni. Nakita mismo ng dalawang mata niya. Bumalik siya sa kanyang kwarto pero hindi siya makatulog. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa sikip ng silid. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila may mga matang nakamasid. Biglang bumalik sa alaala niya ang kanyang bunsong kapatid. Si Totoy. Payat din ito at sakitin tulad ni Sinag.
Naaalala pa niya ang hirap ng paghinga nito, ang walang buhay na mga mata nang huli itong malagutan ng hininga sa kanyang mga braso. Walang doktor, walang gamot, walang pera. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, ang bigat ng pagsisisi na wala siyang nagawa. Huminga siya ng malalim. Hindi na mauulit. Hindi niya hahayaang may isa pang inosenteng bata na mamatay sa harap niya. Kinabukasan, mayroon ng determinasyon sa kanyang mga mata. Takot pa rin siya, pero mas matindi na ang pagnanais niyang iligtas si Sinag. Kailangan niya ng ebidensya. Isang bagay na hindi kayang baliwalain ni Sir Kael. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Nang abala si Amaris sa pakikipag-usap sa telepono sa hardin at si Manang Elsa naman ay nasa palengke, dali-dali siyang pumasok sa kusina. Ang target niya, ang bote ng gatas sa loob ng ref. Ang puso niya ay kumakarera. Habang binubuksan niya ang pinto ng ref, kinuha niya ang bote. Sa kanyang bulsa, mayroon siyang isang maliit at malinis na bote ng gamot na walang laman. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang takip ng gatas. Nagbuhos siya ng kaunting-kaunti sa maliit na bote. Sapat lang para maging sample. Bawat segundo ay parang isang oras. Agad niyang isinara ang parehong bote at ibinalik ang gatas sa ref. Tinitiyak na nasa eksaktong pwesto ito kung saan niya kinuha. Itinago niya ang maliit na bote sa ilalim ng kanyang uniforme. Ngayon, kailangan niya itong itago sa isang lugar na ligtas. Dali-dali siyang naglakad papunta sa kanyang kwarto. Malapit na siya sa pinto nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. "Anong ginagawa mo?" Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Boses ni Sir Kael. Napahinto si Diwa, tila napako sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo ito sa dulo ng pasilyo. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Sir, nautal niyang sabi. "Tinanong kita kung anong ginagawa mo. Bakit ka nagmamadali?" Lumakad ito palapit sa kanya. Wala po, sir. May kukunin lang po sana ako sa kwarto ko." Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Naramdaman niya ang bote na nakatago sa kanyang likod. Sana lang ay hindi ito mahalata. Sumimangot si Kael. "Kanina ko pa napapansin. Palagi kang balisa. Diwa, may itinatago ka ba?" Naku, hindi po, sir. Siguro po naninibago lang ako." Mabilis niyang sagot. Tinitigan siya ni Kael ng matagal na para bang sinusubok basahin ang nasa isip niya. Sa huli, umiling ito. "Bumalik ka sa trabaho mo at ayokong nakikitang kang pag-alagala." "Opo, sir." Mabilis na tumalikod si Diwa at pumasok sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto at napasandal dito. Habol ang kanyang hininga. Muntik na. Maingat niyang itinago ang bote ng gatas sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob ng isang lumang sapatos, ito ang kanyang alas, ang tanging pag-asa ni Sinag. Nang may pagkakataon, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at sinubukang mag-search. Lason na walang kulay at amoy. Gamot na nagpapasakit ng dahan-dahan. Napakaraming resulta, pero walang tumutugma ng eksakto. Masyadong malawak. Napabuntong hininga siya sa frustrasyon. Paano niya malalaman kung ano ang laman ng bote kung wala siyang kaalaman sa kemikal? Lumipas ang araw na yon, naramdam ni Diwa ang mga matang nakatitig sa kanyang likod. Ang mga ngiti ni Amaris ay tila mas matamis, pero ang mga mata nito ay mas malamig. Alam niyang naghihinala na ito. Hapon na, habang nagwawalis siya sa sala, tinawag siya ni Amaris. Nakaupo ito sa isang eleganteng sofa, umiinom ng tsa. Kalmado ang mukha nito, pero may kakaibang tensyon sa hangin. "Diwa, maupo ka," sabi nito. Nagulat si Diwa. "Po? Ma'am, okay lang po ako." "I said, sit." May diin sa boses nito. Walang nagawa si Diwa kundi ang umupo sa dulo ng katapat na upuan, tila isang akusado sa harap ng hukom. Ngumiti si Amaris, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang nangiting iyon. Inilapag nito ang tasa.
Napansin ko, panimula nito sa mahinahong boses. Parang may kung ano kang itinatago sa akin, Diwa. May problema ba? Para kay Kael, ang mansyon ay isang magandang puntod. Nakatayo siya sa harap ng isang lapida na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang pangalan, Lyra Esmeralda, at sa ilalim, ang mga salitang gumigiba sa kanyang mundo, araw-araw, beloved wife and mother. Lyra, bulong niya sa hangin, 1 taon na pala. Ang hangin ay malamig, katulad ng pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Naaalala pa niya ang tawa ni Lyra, ang init ng mga yakap nito. Naaalala rin niya kung paano, dahan-dahan, kinain ng isang pambihirang sakit na namana ang buhay nito. Ang panghihina, ang pamumutla, ang pagkawala. Napapikit siya. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa at matalim. Nang dumating si Amaris sa buhay niya, para itong isang sinag ng araw sa gitna ng walang katapusang dilim. Mabait ito, maalaga, at higit sa lahat, tinanggap nito si Sinag na parang tunay na anak. Ikinasal siya ritong muli, hindi dahil sa pag-ibig na kasing tindi ng para kay Lyra, kundi dahil sa desperadong pagnanais na buin muli ang kanilang nasirang pamilya. Para kay Sinag. Lahat ay para kay Sinag. Pero sa mga nakalipas na araw, parang may aninong muling bumabalot sa mansyon at ang aninong yon ay may pangalan, Diwa. Pag-uwi niya sa bahay, naabutan niya si Amaris sa sala. Balisa ang mukha. Mahal, kanina pa kita hinihintay. Sabi nito, lumapit at niyakap siya. Kumusta ang araw mo? Okay lang, sagot niya. Hinalikan ito sa noo. Bakit? May problema ba? Huminga ng malalim si Amaris. Si Sinag, napansin ko, parang matamlay siya ngayon. Hindi niya halos ginalaw ang tanghalian niya. Hinaplos nito ang kanyang braso. Nag-aalala ako, Kael. Naramdaman ni Kael ang pamilyar na kaba. Ang takot na pilit niyang ibinabaon. Baka pagod lang siya, sabi niya. Mas para sa sarili kaysa para kay Amaris. Sana nga, bulong ni Amaris. Pero, naalala ko tuloy noon Hindi nito itinuloy. Pero alam ni Kael kung sino ang tinutukoy nito. Si Lyra. Nagsimula rin ito sa ganoong paraan. Huwag mong isipin yan, sabi ni Kael. Mas matigas kaysa sa gusto niyang iparinig. Sorry, sabi ni Amaris yumuko. Hindi ko lang mapigilan at may isa pa akong ikinababahala. Tumingin si Kael sa kanya. Ano yon? Si Diwa. Napakunot ang noo ni Kael. Naalala niya ang pagkabalisa ng katulong kanina. Napapansin ko, masyado siyang tutok kay Sinag, patuloy ni Amaris. Alam kong mabuti ang intensyon niya pero kakaiba. Palagi siyang nakabantay at kanina nahuli ko siyang may tinitingnan sa kusina, mukhang ninenerbiyos. Nang tinanong ko, hindi naman makasagot ng diretsyo. Umupo si Amaris sa tabi niya. Kael, natatakot ako. Paano kung may problema pala sa pag-iisip ang babaeng yan? Paano kung may gawin siyang masama sa anak natin dahil sa sobrang obsesyon niya? Ang mga sinabi ni Amaris ay tumagos sa isip ni Kael. Ito ang paliwanag sa lahat. Ang kakaibang kilos ni Diwa. Ang pagiging balisa. Hindi ito dahil sa paninibago. May mali sa babaeng ito. Kinagabihan, ipinatawag niya si Diwa. May problema ba tayo, Diwa? Tanong niya. Formal at walang emosyon. Po? Wala po, sir. Sagot ng dalaga. Halatang nagulat. Sigurado ka? Giit ni Kael. Dahil ang trabaho mo dito ay mag-alaga kay Sinag at maglinis ng bahay. Hindi kasama doon ang pagiging tila isang espiya na palaging may tinatago at pinagmamasdan. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Diwa. Sir, hindi po sa ganoon. Gawin mo lang ang trabaho mo. Putol ni Kael. Huwag kang mangialam
sa hindi mo dapat pakialaman. At kung may mapansin pa akong kakaiba sa mga kilos mo, ako mismo ang magpapalaya sa'yo dito. Nagkakaintindihan ba tayo? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Diwa bago niya ito mabilis na pinunasan. Opo, sir. Naiintindihan ko po. Pagkaalis ni Diwa, nakaramdam si Kael ng kaunting konsensya. Pero iwinaksin niya ito. Pinoprotektahan lang niya ang kanyang pamilya. Kinabukasan, dumating si Dr. Ramos, ang matagal ng doktor ng kanilang pamilya, para sa regular na check-up ni Sinag. Habang sinusuri ng doktor ang bata sa silid-aralan nito, naghihintay sina Kael at Amaris sa labas. Ramdam ni Kael ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Lumabas si Dr. Ramos, makalipas ang halos 1 oras. Ang mukha nito ay seryoso. Dok, kumusta ang anak ko? Agad na tanong ni Kael. Tumingin si Dr. Ramos sa kanya, pagkatapos ay kay Amaris. Huminga ito ng malalim bago magsalita. May mga sintomas siyang nakakabahala, sabi ng doktor sa mababang boses. Ang pamumutla, ang kawalan ng ganang kumain. Kailangan nating subaybayan, Kael. Baka namanan niya ang kondisyon ng kanyang ina. Ang mga salita ng doktor ay parang isang hatol. Narinig ni Diwa ang usapan mula sa kusina at ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Namanan niya ang kondisyon ng kanyang ina. Isang kasinungalingan, isang perpektong plano na nagkakaroon ng hugis. Pakiramdam niya ay siya na lang mag-isa sa laban na ito. Si Sir Kael ay bulag sa katotohanan. Ang doktor ay kasabwat. At si Amaris ang demonyong nagkukubli sa likod ng mukha ng isang anghel. Puno ng bigat sa dibdib, itinuloy ni Diwa ang kanyang mga gawain. Pakiramdam niya ay sumisikip ang mga pader ng mansyon sa bawat oras na lumilipas. Kinahapunan, inutusan siya ni Manang Elsa na maglinis sa lumang bodega sa dulo ng pasilyo sa 2 palapag. Isang lugar na puno ng alikabok at mga lumang gamit na matagal nang hindi nabubuksan. Mga gamit ng yumaong si Ma'am Lira. Habang nag-aalis siya ng agiw sa isang aparador, isang malaking kahon na nababalutan ng puting tela ang nakaagaw ng kanyang pansin. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Puno ito ng mga album ng litrato. Umupo si Diwa sa sahig at sinimulang buklatin ang unang album. Mga litrato ito ng isang masayang pamilya. Isang napakagandang babae, si Lira, na may ngiting abot langit. Isang mas batang Sir Kael na may kiislap pa sa mga mata. At isang sanggol na Sinag, tawa ng tawa. Isang pamilyang perpekto, isang pamilyang winasak. Ipinagpatuloy niya ang pagbuklat hanggang sa huling album. Dito, nagbago ang mga larawan. Si Lira ay nasa kama na, maputla at payat. Ngunit kahit may sakit, naroon pa rin ang bakas ng ganda at tapang sa kanyang mukha. At sa huling pahina, natigilan si Diwa. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo. Isang litrato ni Lira sa kanyang pinakamalubhang kalagayan. Nakahiga ito sa kama, may nakakabit na suwero. At sa tabi nito, nakatayo at nakangiti sa kamera, ay isang babaeng nakauniforme ng nurse. Isang nurse na may pamilyar na ngiti. Isang nurse na may mga matang kilalang-kilala niya. Si Amaris, nahulog ang album mula sa kanyang mga kamay. Nagsimulang mag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan na parang isang kidlat. Si Amaris ay nurse ni Lira. Ang naman ng sakit ni Lira, ang mga sintomas ni Sinag, ang bote ng likido, ang bulong sa telepono. Hindi ito pamana, ito ay plano. Isang masamang plano na inulit. Hindi namatay si Lira sa sakit. Pinatay siya. At ngayon, inuulit ni Amaris ang lahat kay Sinag. Napasandal si Diwa sa pader, nanginginig sa takot at galit. Ang litrato ay isang malakas na patunay ng koneksyon nila, pero hindi sapat para patunayan ang pagpatay. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niya ang bote. Naghintay siya ng pagkakataon. Nang gabing iyon,
Umalis sina Kael at Amaris para sa isang business dinner. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nanginginig ang mga kamay, pumasok siya sa master's bedroom. Ang bango ng pabango ni Amaris ay tila lason sa kanyang pangamoy. Dumiretso siya sa walk-in closet. Binuksan niya ang kahon ng alahas. Naroon pa rin ang maliit at walang lamang bote. Pero hindi ito ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay ang pinagkukunan. Saan ito itatago ng isang taong kasing talino ni Amaris? Nag-isip siya. Hindi sa isang lugar na madaling makita. Sinimulan niyang kapain ang sahig ng aparador, ang mga pader nito, hanggang sa likod ng mga nakasabit na damit, nakapan niya ang isang maliit na nakausli. Isang sikretong pihitan. Pinindot niya iyon at isang maliit na pinto ang bumukas sa loob ng aparador. Sa loob ng sikretong kompartimento, may isa pang bote. Katulad ito ng una, pero may pagkakaiba. Ang boteng ito ay may label. Hindi ito label ng gamot. Label ito mula sa isang chemical laboratory. May nakasulat na mahabang pangalan ng chemical na hindi niya maintindihan. At sa ilalim nito, isang maliit na simbolo ng bungo at 2 buto. Lason. Ito na. Ito na ang ebidensya. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang luma at basag na cellphone. Nanginginig ang kamay, itinutok niya ang kamera sa bote at kinuhanan ito ng litrato. Ang tunog ng shutter ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng kwarto. Nakahinga siya ng maluwag. Tagumpay. Ngunit habang ibinabalik niya ang bote, isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Ang dahan-dahang pagpihitit ng doorknob ng kwarto. Hindi niya na nagawang isara ang sikretong pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang figura ang tumambad sa dilim na babalutan ng liwanag mula sa pasilyo. Nanatili si Diwa sa kanyang kinatatayuan sa loob ng closet. Tila isang hayop na nasukol. Ang cellphone ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Ang figura ay dahan-dahang humakbang papasok at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha nito, si Amaris. Pero hindi ito ang Amaris na kilala ni Diwa. Ang perpektong ngiti ay wala na. Ang malambing na mga mata ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ay isang babaeng may mukhang kasing lamig at kasing tigas ng bato. Nakatitig ito ng diretso sa kanya, sa loob ng closet, na para bang alam na nito kung ano ang kanyang matatatagpuan. Hindi gumalaw si Amaris. Hindi rin gumalaw si Diwa. Ang tanging maririnig sa kwarto ay ang malakas na pagkabog ng dibdib ni Diwa. Hawak pa rin niya ang cellphone, ang ebidensya, na tila nakadikit na sa kanyang nanginginig na palad. Dahan-dahang nagsimulang maglakad si Amaris palapit. Bawat hakbang ay mabagal, sinasadya, parang isang predator na papalapit sa kanyang nasukol na biktima. Ang mga mata nito ay hindi humihiwalay sa kanya. Ano ang ginagawa mo sa pamamahay ko? Ang boses ni Amaris ay kalmado, ngunit may pambihirang lamig na bumalot sa bawat salita. Walang lumabas na salita sa bibig ni Diwa. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga. Sinubukan niyang umatras, pero pader na ng aparador ang nasa likuran niya. Wala na siyang mapupuntahan. Huminto si Amaris sa mismong harap ng walk-in closet. Ang tingin nito ay bumaba mula sa takot na mukha ni Diwa patungo sa kanyang kamay na mahigpit na humahawak sa cellphone at pagkatapos ay sa likuran niya, sa nakabukas na sikretong kompartimento kung saan naroon ang bote ng lason. Isang dahan-dahang pag-angat ng gilid ng labi ang sumilay sa mukha ni Amaris. Hindi ito isang ngiti, ito ay isang pag-amin, isang pagpapakita ng tunay niyang kulay. Napakagaling, bulong ni Amaris. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Isang munting daga na marunong mangalkal. Hindi kita inakalang ganyan katalino. Nanginig ang mga labi ni Diwa. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang mamutuwi. Bakit mo ginagawa to kay Sinag? Sa kanila? Tumawa si Amaris. Isang tawang walang kagalakan. Isang tawang nakakakilabot.
Bakit? Ulit nito. Tingin mo ba papayag akong habang buhay na maging anino lang ni Lyra? Na mabuhay sa yaman na nakapangalan pa rin sa kanya? Si Kael, ang mansyon na ito, ang kumpanya. Dapat lahat yan ay sa akin. Sa akin lang. Lumapit pa ito ng isang hakbang. Si Sinag, isa lang siyang hadlang. Isang paalala ng babaeng iyon. At ikaw? Tinitigan ni Amaris si Diwa mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Isa ka lang namang pobreng katulong. Akala mo ba may maniniwala sa'yo? Isang salita ko lang laban sa'yo, maniniwala si Kael. Isang tawag ko lang, darating ang mga pulis para kunin ang isang magnanakaw na may sira sa ulo. Hindi, pabulong na sabi ni Diwa, nanginginig. Oo, giit ni Amaris. Pero dahil sa'yo, kailangan kong bilisan ang mga plano ko. Biglang kumilos si Amaris, mabilis at walang babala. Sinunggaban nito ang braso ni Diwa. Nagpumigla si Diwa, pero ang lakas ni Amaris, na pinalakas ng desperasyon at galit, ay hindi niya inaasahan. Pilit na kinukuha ni Amaris ang cellphone mula sa kamay ni Diwa. Akin na yan, sigaw nito. Hindi, sigaw pabalik ni Diwa. Ginamit ang lahat ng lakas para protektahan ang nag-iisang ebidensya niya. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, naitulak ni Diwa si Amaris. Napaatras ito at natumba sa sahig. Nabitawan ng hawak sa kanya. Ito na ang pagkakataon ni Diwa. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng kwarto, palabas ng walk-in closet. Bit-bit pa rin ang cellphone na parang iyon ang sarili niyang buhay. Narinig niya ang sigaw ni Amaris sa kanyang likuran, puno ng galit at pagbabanta. Hindi ka makakatakas. Daga ka. Papatayin kita. Binilisan ni Diwa ang takbo, pababa ng hagdanan, nadulas pa siya sa isang baitang pero mabilis siyang tumayo. Ang tanging nasa isip niya ay makalabas, makahingi ng tulong. Pagdating niya sa malaking pinto sa harap, kinapa niya ang seradura. Nakalock. Nagpapanik, lumingon siya. Nakita niya si Amaris na pababa na ng hagdanan, ang mukha ay nag-aalab sa galit. Mabilis na tumakbo si Diwa patungo sa kusina, patungo sa pinto sa likod. Pagpihit niya ng doorknob, bumukas ito. Nakahinga siya ng maluwag at mabilis na lumabas patungo sa dilim ng gabi, sa ilalim ng ulan na biglang bumuhos. Pero bago pa man niya maisara ang pinto, naramdaman niya ang isang malakas na paghila sa kanyang buhok. Saan ka pupunta? Sigaw ni Amaris, hinila siya pabalik sa loob. Natumba si Diwa sa basang sahig ng kusina. Sa pagkakabagsak niya, nabitawan niya ang cellphone. Umslide ito sa ilalim ng mesa. Bago pa siya makabangon, nasa ibabaw na niya si Amaris. Ang mga kamay nito ay nasa kanyang leeg, humihigpit. Dapat noon pa kita pinatahimik, sabi ni Amaris habang diniinan ang sakal. Nagpupumigla si Diwa. Nararamdaman niya ang pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Nagdidilim ang kanyang paningin. Ang mukha ni Amaris, basang-basa ng ulan at pawis, ang huling bagay na nakikita niya. Katapusan na ba niya? Sa huling hibla ng kanyang lakas, kinapa niya ang sahig. Ang kanyang mga daliri ay tumama sa isang bagay na malamig at matigas. Isang maliit na pala para sa alikabok. Ginamit ang natitirang lakas. Inihampas niya ito ng buong puwersa sa gilid ng ulo ni Amaris. Aray! Nabitawan siya ni Amaris. Gumulong si Diwa palayo, humihingal at umuubo. Mabilis niyang kinapa ang cellphone sa ilalim ng mesa. Nakuha ito at muling tumayo. Nakatayo si Amaris, hawak ang dugo ang gilid ng kanyang ulo. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Pero hindi na nag-aksaya ng panahon si Diwa. Tumakbo na siya palabas, patungo sa malakas na buhos ng ulan, patungo sa dilim, palayo sa mansyon, palayo sa kamatayan. Tumakbo si Diwa sa gitna ng malakas na ulan, walang patutunguhan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang puso at ang walang tigil na pagpatak ng ulan sa lupa. Huminto siya sa ilalim ng isang malaking puno
Sa dulo ng hardin, habol ang kanyang hininga. Basang-basa at nanginginig sa ginawa't takot. Tiningnan niya ang hawak na cellphone. Nanginginig ang kamay. Binuksan niya ang gallery. Naroon pa rin ang litrato. Ang malinaw na larawan ng bote ng lason. Ang ebidensya. Pero sapat na ba ito? Isang litrato laban sa salita ng isang mayaman at respetadong si Amaris Esmeralda? Baka sabihin lang nilang peke ito. Edits. Naalala niya ang isa pa niyang ebidensya. Ang maliit na bote na may lamang gatas na may lason na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Kailangan niya iyon. Iyon ang pisikal na patunay. Hindi siya pwedeng tumakas. Ang pagtakas ay pagkatalo. Ang pagtakas ay pag-iwan kay Sinag sa kamay ng isang halimaw. Kinagat niya ang kanyang labi. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang maging mas matalino. Naghintay siya. Naghintay siya hanggang sa tumila ang ulan at manahimik ang buong paligid. Dahan-dahan. Parang isang anino. Bumalik siya sa mansyon gamit ang pinto. Sa likod na naiwan niyang nakaawang. Kinabukasan, bumalik si Diwa sa kanyang mga gawain na para bang walang nangyari. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Naghanda siya para sa pinakamasama. Nakasalubong niya si Amaris sa pasilyo. Mayroon itong maliit na band-aid sa gilid ng kanyang ulo. Halos hindi mahalata. Ngumiti ito kay Diwa. Isang ngangiting kasing tamis ng pulot, pero sa likod nito ay may nakatagong kamandag. "Good morning, Diwa," bati nito. "Ayos ka lang ba? Mukha kang napuyat." "Ayos lang po, ma'am," sagot ni Diwa. Pinilit na maging normal ang kanyang boses. Ang sumunod na mga oras ay isang impyerno. Sinimulan siyang pahirapan ni Amaris sa mga paraang hindi halata. Bigla na lang siyang pinagagalitan sa harap ng ibang katulong dahil sa isang alikabok na hindi naman niya nakikita. Sinadya nitong matapunan ng kape ang sahig, nakalilinis lang niya at pinilit siyang linisin itong muli. Nararamdaman ni Diwa ang pag-iwas sa kanya ng ibang mga kasambahay. Ang dating palakaibigang sima ng Elsa ay hindi na siya tinitingnan sa mata. Alam niyang nagsimula nang maghasik ng lason si Amaris, hindi lang sa gatas ni Sinag, kundi pati na rin sa isipan ng lahat ng tao sa pamamahay na yon. Hapon na. Nag-aayos si Diwa ng mga libro sa sala. Sina Kael at Amaris ay nag-uusap sa di kalayuan. "Mahal, nakita mo ba ang diamond necklace ko?" Narinig niyang tanong ni Amaris. "Yung regalo pa sa akin ni Mommy. Isinuot ko kaninang umaga, pero parang hindi ko na makita ngayon." "Baka naman kung saan mo lang nailagay," sagot ni Kael. "Hindi. Sigurado akong dito ko lang sa mesa iniwan kanina bago ako umakyat." Sabi ni Amaris, ang boses ay nagsisimula ng mag-alala. Nagpatuloy lang si Diwa sa kanyang ginagawa pero nagsimula na siyang kabahan. Alam niya kung saan ito patungo. Isa itong bitag. Nagkunwari si Amaris na naghahanap. Sa ilalim ng sofa, sa likod ng mga unan, wala talaga, Kael. Imposible namang mawala yon. Ang boses niya ay malakas na. Sapat para makuha ang atensyon ng ibang mga katulong na nagsimula ng magsilip. Biglang tumahimik si Amaris. Dahan-dahan itong lumingon kay Diwa na nag-iisang kasama nila sa sala. Ang tingin nito ay puno ng pagtataka at pekeng pagkabigla. Sino lang ba ang nandito sa sala buong hapon? Tanong nito sa mahinang boses na para bang ayaw paniwalaan ang sariling iniisip. Lahat ng mata ay napunta kay Diwa. "Hindi po ako," mabilis niyang sabi. Ang puso ay nagsimulang dumagundong. "Wala po akong kinukuha." "Wala naman akong sinasabi, Diwa," sabi ni Amaris. Ang boses ay malumanay pa rin. Pero ang mga mata ay nang-aakusa. "Kael," sabi ni Amaris, lumingon sa asawa. "Ayokong isipin to, pero napakamahal ng kwintas na yon at si Diwa lang ang nandito." Tumingin si Kael kay Diwa. Ang muka ay walang emosyon, pero ang mga mata ay puno ng hinala. Naalala niya ang sinabi ni Amaris noon
tungkol sa kakaibang kilos ng dalaga. Diwa, may alam ka ba rito? Tanong ni Kael. Ang boses ay matigas. Wala po, sir. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig, na sa pandinig ng iba ay parang boses ng isang taong nagsisinungaling. Kung ganoon, papayag ka bang tingnan namin ang mga gamit mo? Sabi ni Amaris, para lang mapanatag ang loob ng lahat, para mapatunayan mong wala kang kasalanan. Isang public humiliation. Ito ang plano. Walang nagawa si Diwa, kundi tumango. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Naglakad silang lahat. Si Kael, si Amaris, si Manang Elsa, at ilan pang kasambahay, patungo sa maliit na kwarto ni Diwa. Ang bawat hakbang ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Binuksan ni Manang Elsa ang aparador ni Diwa. Kinalkal ang iilang damit. Tiningnan ang ilalim ng kama. Walang nakita. Nakahinga sana ng maluwag si Diwa, pero alam niyang hindi pa tapos ang palabas. Yung unan, sabi ni Amaris sa mahinang boses. Tumingin si Manang Elsa kay Amaris, pagkatapos ay kay Diwa. Dahan-dahan, itinaas ng matanda ang maliit at manipis na unan ni Diwa. At sa ilalim nito, kumikinang sa liwanag ng ilaw, ay ang isang diamond necklace. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Napatakip si Amaris sa kanyang bibig, ang mga matay nanlalaki sa pekeng pagkabigla. Tumingin si Kael kay Diwa. Ang dating hinala sa kanyang mga mata ay napalitan na ng malamig at matigas na galit at pagkasuklam. Para kay Diwa, ang mundo ay gumuho. Ang lahat ng tingin na nakapukol sa kanya ay mga kutsilyong tumatarak sa kanyang pagkatao. Shock, pandiri, pagkakasala. Ang kumikinang na kwintas sa ilalim ng una ni Diwa ay parang isang ahas na tumuklaw sa anumang natitirang tiwala ni Kael. Lahat ng sinabi ni Amaris ay nagkaroon ng katotohanan sa isip niya. Ang kakaibang kilos, ang pagiging balisa, ang obsesyon kay Sinag. Ngayon, pagnanakaw. Ang babaeng ito ay hindi lang basta katulong. Isa itong problema. Isang panganib sa loob ng kanyang pamamahay. Hindi sa akin yan. Itinanim lang po yan dyan. Pakana niya po ang lahat ng ito. Ang boses ni Diwa ay basag at desperado. Itinuturo niya si Amaris. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa paningin ni Kael, ang kanyang mga salita ay tunog ng isang taong nahuli sa akto. Isang taong handang manisi ng iba para lang makalusot. Tumingin siya kay Amaris. Nakatayo ito sa likuran niya. Umiiyak ng tahimik, ang itsura ng isang biktima. Isang biktima na niloko at ninakawan sa sarili niyang pamamahay. Hindi ko akalain. Diwa, binigyan kita ng tiwala. Sabi ni Amaris sa pagitan ng mga hikbi. Pinapasok kita sa pamilya namin. Ang eksenang ito ang nagselyo sa desisyon ni Kael. Manang Elsa, tawagin mo ang mga gwardya. Utos ni Kael. Ang boses ay malamig at walang anumang bakas ng awa. Hindi niya tinitingnan si Diwa. Para sa kanya, ang dalaga ay hindi na umiiral. Isa na lang siyang magnanakaw. Sir, pakiusap. Lumuhod si Diwa sa harap niya. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Kael. Maniwala po kayo sa akin. Nilalason niya si Sinag. May ebidensya po ako. Papatayin niya ang anak ninyo, tulad ng ginawa niya sa... Tumahimik ka! Ang sigaw ni Kael ay umalingaw-ngaw sa buong silid, nagpatigil sa lahat. Ang galit niya ay sumabog. How dare you! How dare you mention my late wife's name with your filthy mouth? Hindi ka lang magnanakaw, sinungaling ka pa at may sira sa ulo. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Diwa. Binitawan niya ang pantalon ni Kael na parabang napaso. Hindi yan totoo. Bulong niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Dumating ang dalawang gwardya. Walang salita,
Walang tanong, hinawakan nila ang magkabilang braso ni Diwa at pilit siyang itinayo. Palabasin niyo siya. Utos ni Kael, tumalikod na siya. Ayaw na niyang makita pa ang mukha ng dalaga. Siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak pa sa kahit isang pulgada ng lupang ito. Nagpumigla si Diwa. Sir Kael, pakinggan niyo po ako. Para kay Sinag. Mapapahamak po si Sinag. Pero ang kanyang mga sigaw ay walang saysay. Nagbingi-bingihan si Kael. Si Amaris ay nakatayo sa likod niya at sa ibabaw ng balikat ng kanyang asawa, isang mapanuksong na ngiti ang ibinigay nito kay Diwa. Isang ngiti ng tagumpay, kinaladkad ng mga gwardiya si Diwa palabas ng kwarto, palabas ng mansyon. Ang ibang mga katulong ay nakatingin lang. Ang iba'y may awa, ang iba'y may pandidiri. Walang kahit isa ang nagsalita para sa kanya. Habang kinakaladkad siya sa mahabang pasilyo, nakita niya si Sinag na nakasilip mula sa kwarto nito. Ang mga matay malaki at puno ng pagkalito. Diwa? Tawag ng bata. Sinag! Sigaw ni Diwa. Pero hinarangan na siya ng mga gwardiya. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ang bata. Ibinagsak siya ng mga gwardiya sa labas ng malaking gate. Ang ulan mula kagabi ay tumila na, ngunit ang lupa ay basa at maputik. Doon siya bumagsak. Ang mabigat na bakal na gate ay sumara nang may malakas na kalabog. Ang tunog na yon ay ang tunog ng pagsasara ng lahat ng kanyang pag-asa. Naiwan siyang mag-isa. Walang pera, walang gamit, pinalayas, itinuring na magnanakaw at sinungaling. Talo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nauwi sa wala. Ang kanyang katapangan ay nauwi sa kahihiyan. Nabigo siya. Nabigo niyang iligtas si Sinag. Matapos ang ilang sandali, bumalik si Kael sa kanyang library. Umupo siya sa dilim, pilit na pinapakalma ang sarili. Inisip niya ang mga huling salita ni Diwa. Papatayin niya ang anak ninyo tulad ng ginawa niya sa... Umiling siya. Kalokohan. Mga salita ng isang desperadong babae. Ngunit habang nakaupo siya roon, pumasok si Sinag sa library. Dala-dala nito ang paboritong laruang kotse. Daddy, sabi ng bata, where's Diwa? Tumingin si Kael sa anak. Napansin niyang mas maputla ito ngayon, mas matamlay. May biglang kumurot sa kanyang puso, isang maliit. Halos hindi maramdamang tinik ng pagdududa. Isang imahe ng sinseridad sa mga mata ni Diwa kanina ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Pagod lang siya. Stress. Tama ang naging desisyon niya. Sa labas, sa gitna ng putik at lamig, huminto sa pag-iyak si Diwa. Dahan-dahan niyang idinukot ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang luma at basag niyang cellphone. Binuksan niya ito. Nandoon pa rin. Ang litrato. Ang nag-iisang alas na natitira sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang sakit at kahihiyan ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Sa loob ng 2 araw, si Diwa ay parang isang anino na nagmamatyag mula sa malayo. Nakahanap siya ng pansamantalang matutuluyan sa isang matandang hardinero ng Villa Esmeralda, si Mang Berto, na isa sa iilang hindi naniwala sa mga paratang laban sa kanya. Mula sa maliit na bahay nito, sa likod ng malawak na lupain, pinlano ni Diwa ang kanyang huling hakbang. Nalaman niya mula kay Mang Berto na magkakaroon ng isang malaking pagtitipon sa mansyon. Isang charity ball na inorganisa ni Amris. Ito na ang perpektong pagkakataon. Sa dami ng tao, mas madali siyang makakapasok ng hindi napapansin. Gabi ng pagtitipon, ang Villa Esmeralda ay naliligo sa liwanag. Mga mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas. Mga bisitang nakasuot ng magagarang damit ang naglalakad sa hardin. Sa tulong ni Mang Berto,
Nakapasok si Diwa sa pamamagitan ng daanan ng mga katulong sa likod. Suot ang isang lumang uniforme ng waiter na nahanap ng matanda na gawa niyang makihalo sa mga nagsisilbi sa party. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Bawat anino ay tila kalaban. Bawat sulyap ay tila isang paghuhusga. Nakita niya si Amaris sa gitna ng bulwagan, ang reyna ng gabi. Nakasuot ito ng isang kumikinang na pulang gown. Ang bawat ngiti at kaway ay perpektong kinalkula. Sa tabi nito ay si Kyle, gwapo sa kanyang suit, pero ang mga mata ay nananatiling malungkot at wala sa sarili. Nasaan si Sinag? Iyon ang tanong sa isip ni Diwa. Dahan-dahan siyang umakyat sa ikalawang palapag. Dala-dala ang isang tray na walang laman. Tahimik ang pasilyo. Dumiretso siya sa library ni Kyle. Alam niyang doon madalas mag-isa ang amo. Kailangan niyang makausap ito nang sila lang. Binuksan niya ang pinto. Tama nga siya. Nakatayo si Kyle malapit sa bintana. Hawak ang isang baso ng alak, nakatingin sa kawalan. Sir Kyle. Nagulat si Kyle nang marinig ang boses niya. Mabilis itong lumingon, ang mga matay nanlaki sa pagkagulat at galit. Anong ginagawa mo rito? Sinabi kong, pakiusap, pakinggan niyo muna ako, sabi ni Diwa. Ang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Isinara niya ang pinto at nilak ito. 5 minuto lang. Pagkatapos nito, kung hindi pa rin kayo maniniwala, ako na po mismo ang susuko sa mga gwardiya. Nakikita ni Kyle ang kakaibang determinasyon sa mga mata ni Diwa. Isang bagay na hindi niya nakita noon. Nag-alinlangan ito, pero hindi gumalaw. Mabilis na inilabas ni Diwa ang kanyang cellphone at ang maliit na bote ng gatas na nakuha niya mula sa kanyang kwarto bago siya tuluyang umalis sa tulong ni Mang Berto. Inilapag niya ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Sir, alam kong galit kayo sa akin. Alam kong tingin niyo sa akin ay magnanakaw at sinungaling. Panimula ni Diwa. Pero ang laman po ng boteng yan ay ang gatas ni Sinag. Ang gatas na tinitimpla ni Ma'am Amaris gabi-gabi. Ang gatas na may halong lason. Ipinakita niya ang litrato sa cellphone. At ito po, sir, ang bote ng kemikal na nakatago sa sikretong lagayan sa aparador niya. Tiningnan ni Kyle ang mga ebidensya. Ang mukha niya ay nagpapakita ng pagkalito. At ito po ang pinakamatibay na ebidensya. In-swipe ni Diwa ang screen, isang litrato. Ang litrato ni Lyra na may sakit. At sa tabi nito ay ang batang nurse na si Amaris. Siya po ang nurse ng asawa ninyo. Alam niya ang sakit. Alam niya ang mga sintomas. At ginagaya niya ang lahat ng yon kay Sinag. Natigilan si Kyle, tinitigan niya ang litrato. Parang may isang pader na unti-unting gumuho sa loob niya. Biglang may malakas na kumatok sa pinto. Kyle? Mahal? Anong ginagawa mo dyan? Buksan mo ang pinto. Boses ni Amaris. Wag po. Pakiusap ni Diwa. Pero huli na. May isa pang kumatok, mas malakas. Sir Kyle, si Ma'am Amaris po, may problema raw. At kasunod noon ay ang pagbukas ng pinto gamit ang isang susi. Pumasok si Amaris. At kasunod niya ay si Dr. Ramos, na mukhang hindi mapakali. Nang makita ni Amaris si Diwa at ang mga ebidensya sa mesa na wala ang nangiti sa kanyang mukha. Anong ibig sabihin nito, Kyle? Bakit nandito ang babaeng yan? Ngunit si Kyle ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin ito kay Dr. Ramos. Ang doktor ay pawis na pawis at hindi makatingin ng diretso. Doc, sabi ni Kyle, ang boses ay mapanganib na kalmado. Ano ang totoong sakit ng anak ko? Nataranta ang doktor. Gugaya ng sabi ko, minana niya. Huwag kang magsinungaling sa akin, sigaw ni Kyle. Sa ilalim ng matinding pressure, sa harap ng mga ebidensya sa mesa at sa nagbabagang mga mata ni Kyle, bumigay si Dr. Ramos. Papatawad, Kyle, sabi nito, nanginginig. May utang ako. Tinakot niya ako. Pinipilit niya akong pekein ang mga resulta. Ang medical records, noon pa, kay Lyra.
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Kael kay Amaris. Ang pagkalito sa kanyang muka ay napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas madilim. Ang katotohanan. Tumawa si Amaris, isang tawang baliw. Oo, ako nga. Ako ang gumawa ng lahat. Dahil dapat sa akin ang lahat ng ito, hindi sa multo ng patay mong asawa. Alam niyang tapos na ang laro. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang isang paper knife mula sa mesa ni Kael at sa halip na sugodin si Diwa o si Kael, tumakbo ito palabas ng library. Si Sinag! Sigaw ni Diwa. Naintindihan ni Kael. Sumunod sila. Tumakbo sila patungo sa kwarto ni Sinag. Naabutan nila si Amaris na kalalabas lang ng silid. Hila-hila ang inaantok at umiiyak na si Sinag. Ang talim ng paper knife ay nakatutok sa leeg ng bata. Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Amaris. Ang kanyang magandang mukha ay nasira na ng kabaliwan. Lahat kayo manloloko. Papatayin ko ang bata at magpapakamatay ako. Huminto si Kael at Diwa. Ang mga bisita sa ibaba ay nagsimula ng magtinginan sa itaas. Hindi alam ang nangyayari. Si Kael ay nakatayo sa pagitan ni Amaris at ng kanyang anak. Ang puso niya ay parang pinipiga. Tumingin siya sa mga mata ni Amaris. At pagkatapos ay sa takot na mukha ni Sinag. Bitawan mo ang anak ko, Amaris, sabi ni Kael. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. Tapos na ang lahat. Mula sa malayo, sa labas ng mansyon, isang tunog ang unti-unting lumalakas. Ang tunog ng sirena ng pulis sa Daptampaso. Ang tunog ng sirena ang tuluyang gumiba sa natitirang katatagan ni Amaris. Sa pagdating ng mga pulis, nabitawan niya ang paper knife at napaluhod na lang sa sahig. Humahagulgol, hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa pagkatalo. Mabilis na kinuha ni Kael si Sinag at niyakap ito nang mahigpit na para bang hindi na niya ito bibitawan pa. Dinala ni Diwa ang isang kumot at ibinalot sa nanginginig na bata. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nakita ni Sinag ay ang 2 taong nagmamahal sa kanya, ang kanyang ama at ang kanyang tagapag-alaga. Inaresto si Amaris at si Dr. Ramos. Ang charity ball ay nauwi sa isang police investigation. Ang pangalan ng mga Esmeralda ay nabahira ng eskandalo. Ngunit para kay Kael, wala na siyang pakialam doon. Ang mahalaga lang ay ligtas ang kanyang anak. Lumipas ang ilang linggo. Dahan-dahang bumabalik sa normal ang lahat. Ngunit isa na itong bagong uri ng normalidad. Naging laman ng balita, ang Esmeralda murder case. Nalaman ng buong mundo ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Lyra at ang tangkang pagpatay kay Sinag. Ang hustisya ay gumugulong na. Sa loob ng Villa Esmeralda, ang dating malamig na mansyon ay nagsisimula nang magkaroon ng init. Ngunit para kay Kael, ang bawat sulok nito ay isang paalala ng kanyang pagkakamali, ng kanyang pagkabulag. Gabi-gabi, umuupo siya sa library. Sa dilim, iniisip ang lahat. Ang kasalanan niya kay Lyra na hindi niya nakita ang katotohanan. Ang kasalanan niya kay Sinag na muntik na niyang ipahamak. At ang pinakamalaki, ang kasalanan niya kay Diwa. Ang babaeng sinigawan niya, hinusgahan at pinalayas. Ang babaeng nag-iisang lumaban para sa kanyang anak habang siya ay nagbubulag-bulagan. Si Diwa ay nanatili sa mansyon sa pakiusap na rin ni Sinag. Ngunit ramdam ni Kael ang distansya sa pagitan nila. Ginagawa pa rin ni Diwa ang kanyang mga tungkulin, pero meron ng pader sa pagitan nila. Isang pader na si Kael mismo ang nagtayo. Isang hapon, nakita ni Kael si Sinag sa hardin. Malusog na ito, mamula-mula na ang mga pisngi at masigla. Naghahabulan sila ni Diwa. Ang tawa ng kanyang anak ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang tunog na matagal niyang hindi narinig. Tumayo siya at nilapitan sila. Huminto sa paglalaro si Diwa nang makita siya. Ang ngiti nito ay agad na napalitan ng isang formal na ekspresyon. Diwa,
Maaari ba tayong mag-usap? Tanong ni Kael. Pumasok sila sa loob ng bahay. Tumigil si Kael sa gitna ng sala at humarap kay Diwa. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili sa isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Diwa, panimula niya. Ang boses ay mababa at puno ng emosyon. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Tumingin siya nang diretso sa mga mata nito. I'm sorry. Patawarin mo ako. Sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko, sa hindi ko paniniwala sa'yo. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Diwa. Ikaw ang nagligtas sa anak ko. Ibinuwis mo ang buhay mo para sa amin, habang ako ang nagtulak sa'yo palayo. Patuloy niya. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Nakita ni Kael ang unti-unting paglambot ng mukha ni Diwa. Ang pader sa pagitan nila ay nagsisimulang magkaroon ng lamat. Naiintindihan ko po, sir, mahinang sabi ni Diwa. Ginawa niyo lang po ang sa tingin niyo ay tama. Hindi, umiling si Kael. Hindi iyon tama at ayoko nang maging sir mo. Lumapit siya ng isang hakbang. Diwa, gusto kong manatili ka rito, pero hindi bilang katulong, hindi bilang alalay. Gusto kong manatili ka rito bilang parte ng pamilya namin, bilang tagapangalaga ni Sinag, bilang isang kaibigan. Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ni Diwa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi sa ginhawa. Tumango siya. Salamat, Kael. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Lumipas ang mga buwan. Ang mansyon ay hindi na isang puntod. Naging isa na itong tahanan na puno ito ng tawa ni Sinag, ng mga kwento ni Diwa, at sa kauna-unahang pagkakataon ng mga totoong nangiti mula kay Kael. Isang umaga, habang nag-aalmusal silang tatlo sa hardin, pinanood ni Kael si Diwa na sinusubuan si Sinag. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ng dalaga, nagbibigay liwanag sa kanyang simpleng ganda. Na-realize ni Kael na ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo o sa apelyido. Ito ay tungkol sa pagmamahal, tiwala at katapangan na harapin ang dilim ng magkakasama. Sa gitna ng mga guho ng kanyang nakaraan, sa tulong ng isang babaeng may busilak na puso, natagpuan ni Kael hindi lang ang kaligtasan para sa kanyang anak, kundi pati na rin ang sarili niyang bagong simula. Ang Villa Esmeralda ay may bagong umaga. At sa wakas, para kay Kael, ito ay muling naging isang paraiso.